The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No, but let me just try to explain some of the points that were raised. That to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko, incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number one contractor, 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now, let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, Pero it could had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda yan, matagal na. No.
He's never a lawyer. Sonny Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. No, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi, tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi, si Senator Marcoleta, abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer, especially in this case. Now, I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request must go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. Ano? And then also, to be fair to the OSAHA, ano? Every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, mayroon tayong sa Pasay City Jail, si Balad Bayon. You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSAA doon. Now, if you want to change the rules, then you propose some amendment to the rules. Na gusto niyo, OSAA nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit eh. Kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ano, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ng pera nila eh. Ang dami nila pwedeng bayaran pa security guard eh. Kahit 1,000 security guard kaya nila eh. Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? Oh, and then, state witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth.
Pag ang media kausap mo, kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. What is the pleasure of the minority leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that, may I be allowed to interject? And then, of course, it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verba lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung Speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Okay, let me go now to the Witness Protection Program. Let me first mention, I love the humility of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yon, and of course the Constitution guarantees him his opinion. But let us remember, Senator Tito Soto before Monday gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies. He always knows what he's talking about. But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense, it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear. Kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything, sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila, pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila.
Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wawaw, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso, maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. But assuming for the sake of argument, perception ng tao, ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. So, halimbawa po kay Napoles, if there was someone most guilty, wag na natin habulin kasi tingin ng tao siya most guilty. Dapat kinabol natin. No? Ngayon, siya mukhang most guilty, siya yung nakakulong. What's my point, Mr. President? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya, bakit buhay Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Bakit po? Okay, number one, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit po? Ghost Project, pinirmahan mo na may project So nagsinungaling ka na may project kasi wala Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yon. Pinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So pagka nahuli, hindi ka agad aamin yan. Magsisinungaling muna yan. Hindi ako yan. There is a process and a time, and tama po si Senate President, tama po the esteemed Senator Kiko, dumaan sa proseso. Ang problema natin, ayaw natin sa proseso. Protection pa lang, sinasabi nila, papatayin sila. So pagka yan, binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? So question, paano yan baka magsinungaling? Hindi po. Bakit? Sabi po sa Section B ng Section 3, Section B, his testimony can be substantially corroborated on material points. So again, quoting Senator Lacson, may resibo. But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipts. So ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng proteksyon, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Doon mo na pakakantahin. Doon mo na i-assess. Bakit importante to? Kasi pag nakita ng Sims, nakita ng Wawaw na may kumakanta na, mag-uunahan na yan sa DOJ kung sino ang kakanta. Parang karaoke yan. Pag hindi pa naka-on at wala pang may hawak ng mic, walang gustong kumanta. Pag kinuha na ang mic at kinanta na yung My Way, agawan na sa mic yon. Habang walang kumakanta kung sino ang mastermind dito, wala, liligawin po tayo. Tayo, ngayon, I feel for the Senate President, if part of him feels we're wasting time, may I admit, Mr. Senate President, dear colleagues, part of me feels that we might be wasting time. Bakit? Instead of using this to find the mastermind. Senator Lacson, I appreciate what you've been doing. Having said that, let's go back to the rules. Pag binigyan mo ng protection ng mga diskaya at hindi sila magsabi ng totoo, that can be corroborated in material points. I-discharge mo sila, bahala sila sa buhay nila. Pero may mga techniques yan. Sa ibang bansa, yung kanilang Attorney General, DOJ, sasabihin yan, paano yan, kumakanta na? O kaya sasabihin sa diskaya, papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin, ayaw mo lang pirmahin kung sino ang mastermind. So, there are different techniques that are legal to ferret out the truth. Pero hindi naman pwede pong, sabi nga ni Senator Escudero pag binanggit ang congressman, hindi credible. Pag binanggit ang senador, credible. Pag binanggit 2022, papunta ngayong credible, hindi binanggit. I myself think dapat banggitin na 2016. But banggitin nyo rin 2010 to 2016.
Wala naman nagsabing graft-free ang ng DPWH noong 2010 to 2016 eh. Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na uso yung sheet piling 2010 to 2016. Bago noon, walang sheet piling sa Taguig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalitaan, kailangan state witness, I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya. Pero tama nga siya, wala pa tayo dun, nasa protection pa lang eh. Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon, kung hindi ko na tutuloy pero yung initials na lang, kung BS ang sasabihin sa atin, buisit sila. I-release mo sila ulit. Di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? Last point. Iba po ang discharge of the accused to state witness. I think it was JV Hinlo sa Facebook na nagsasabing, remember, hindi all or nothing to. Pag state witness ka, hindi ibig sabihin, totally discharged ka na. Pwedeng halimbawa, imbis na 5 habang buhay na pagkakulong, 1 habang buhay na pagkakulong ka na lang. Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may restitution. 100% dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Ito lang po ang tanong. Wala sa batas yun eh. Wala sa batas. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung mga Diskaya o anong willing nyong gusto sabihin. Okay. Makorroborate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So sinabi mo, eto binigyan ng 30%. Nasaan yan? Kasi hindi ko na po babanggitin ngayon ha. Or babanggitin ko na po ngayon. Sa Taguig, may project po ang mga Diskaya. Open bidding eh. Pero kung hindi ako magkakamali, sa Pasig, meron din pong project ang mga Diskaya. Both kay Mayor Vico sa City Hall at both sa, And siya pa nga nagsabi nun, kung hindi ako nagkakamali ha, this is not an expose. I'm just telling you as a fact. And I'm looking at when tong mga project na to. So far, wala pa kami nakikitang ghost. So far, may nakikita kami. Maganda pagkagawa, okay or pangit, pero subcon daw. Hindi ko alam. Of course, malicious yung pagka-post. Malicious, mali na delicious. Malicious. Kaya pinagpepestahan kasi pag sinabi 1 billion in 3 years, Taguig has 1% of the population of the Philippines. We have 1.3 million people, almost 1%. Taguig is one of the biggest income earners of the Philippines. So ang infra ng Taguig is between 7 to 9 billion. So sa 7 billion a year, in 3 years, 21 billion. Ang 1 billion mo, wala pang 4%. Ang Taguig used to be underwater for 3 months. Pag umulan ng December or November, hanggang January na yon. Awan ng Diyos, hindi masyadong bumabaha ngayon. Very minor. So what's my point? Imbestigahan niyo po kami. Huwag niyo pong i-exempt ang kahit anong city. Huwag niyo i-exempt si Alan Cayetano. Huwag niyo i-exempt ang congressman namin. Huwag niyo i-exempt yung kapatid ko na dating mayor. Huwag niyo i-exempt si Vico Soto. Huwag niyo i-exempt si Joel Villanueva. Lalong niyong huwag i-exempt si Jinggoy Estrada. Huwag niyo i-exempt ang mga congressman. Pero bakit? Sandali lang. Nagsalita ka, Diskaya, bawal ka na. Pero ikaw, Bryce, dahil senador binanggit mo, sige, sabihin mo lang kung saan mo gusto, doon ka na magstay. Hindi ata tama po iyon. No? So ganun din ang hamon ko sa DPWH. Para kumang kapatid, yung bagong sekretary, hinahamon ko siya na saan na ang listahan ng lahat ng projects, ng lahat ng 15, para isang posting na lang tayo. Hindi yung parang nachismis ka na magse-Senate President ka, biglang may lalabas na listahan. O nachichismis si Lito, nakikipag-usap sa akin, baka may lumabas na listahan sa'yo. Pinag-uusapan namin yung paborito kong Maha Blanca ba tawag doon?
na dinadala niya, tibok-tibok pala, tibok-tibok. So Mr. President, I understand the stress. Bagong upo ang majority, the country is in turmoil in sense of finding an answer, but there are rules we have to follow. So mahaba pa to, pero witness protection program, doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So kung napatay siya, we will never know. We will never know who the mastermind is because a simple sulat order na please protect them. Protect them, give them 48 hours. Pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, di-discharge natin. Number 3, hindi po kami ang nag-request ng meron pong taga Office of Sergeant at Arms. Pinapaliwanag namin na sinabi na pag may nangyari sa kanila dito, pag dito sa Senate, yung perception na sumusunod tayo sa witness. Ang majority ang sumagot ng may legal at may actual or physical custody, pero parating under OSAA yan at yung OSAA masusunod. Hinahanap ko yung transcript kung... Yeah. Okay, anyway, hinahanap ko kung nabanggit na meron taga-OSAA doon. Pero nabanggit ko, I know, wag na tayo mag-ubos ng oras to look at the TSN. Ang concern namin, sinong magko-coach o kakausap sa kanya doon. Don't worry, mahigpit ang rules, di ba? Tapos nandun ang OSAA, wala nga yung OSAA doon eh. So yun ang point namin. Hindi po namin criticize ang OSAA, hindi namin nahanap. Pero napakabigat ng ano na to, ng mga allegations dito eh. So yung integrity ng witnesses, napaka-importante. Opinion, I agree with you, Mr. Senate President. Dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo, devious, ibig sabihin, makademonyo, yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority, pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku tapos i-announce tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Di ba? Wala naman magkuku tapos i-announce tapos sasabihin na meron. Siyempre, lahat tayo may supporter, kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jingoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon.
Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Cheese Escudero. So humanap ng ibang kandidato. And I think, at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Di ba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Eh, ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Let's focus, may mastermind dito. Yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura, naging madali sa mastermind kasi kultura nating corruption. Sa maraming paraan. So, Mr. President, I beg to disagree that hindi nasunod ang rules. But we're starting out. And our plate is full. Sa minority, we have a nation-building agenda. We plan to participate sa budget hearing. Sinabi, wala ng flood control funds. Some want it sa feeding program, some want it sa education, some want it in different programs. So we'll all be busy here, but we have to establish. So what do we do now? I do not know the pleasure of Senator Jinggoy or the pleasure of the chairman of the Blue Ribbon Committee kung siya hold. But as of now, hindi natin nire-reverse ang plenary sa Pasay City Jail. If you ask me to vote, ako gusto ko dito. Kasi hindi naman penalty ang contempt in the sense na gano'n, no? But Mr. President, hindi naman pwedeng magbobotohan tayo dito sa plenary tapos i-reverse ng kung sino man. May I,